Tanghaling tapat, at ang araw ay tila isang nagbabagang mata sa kalangitan ng Maynila, sinusunog ang aspalto ng EDSA at pinipiga ang hininga ng sinumang naglalakad sa ilalim nito. Sa gitna ng dagat ng mga sasakyang halos hindi gumagalaw, isang motorsiklo ang humahagibis, mas mabilis kaysa karaniwan. Ang nagmamaneho ay isang dalagang nagngangalang Maya Cruz, 25 taong gulang. Luma na ang kanyang leather jacket, maalikabok ang kupas na maong, ngunit ang mga kamay niya ay matatag na nakakapit sa manibela. Wala nang oras para mag-alinlangan. Sa likod ng visor ng kanyang helmet, baka sa mukha ni Maya ang isang makapal na pag-aalala. Namumugto ang kanyang mga mata, mapula, bunga ng puyat at pagpipigil ng luha magdamag. Hindi ito ordinaryong tanghali, ito ang araw na maaaring maging huling pamamaalam. Ang kanyang ina, ang nag-iisang pamilyang natitira sa kanya, ay nakaratay sa Philippine General Hospital, humihina sa bawat segundo. Walang gaanong pag-asang ibinigay ang doktor, at alam ni Maya na kung mahuhuli siya, kahit isang saglit lang, maaari niyang mawala ang lahat. Bawat kilometro ay parang isang pagsubok. Nag-uunahan sa ingay ang mga busina, sumisingit ang ibang mga motorista, at ang sikat ng araw ay tila nagpapabilis din sa pagtakbo ng oras. Ngunit walang pakialam si Maya. Lumusot siya sa mga makikitid na puwang sa pagitan ng mga kotse at bus, binibilisan ang takbo kahit alam niya ang panganib. Hindi dahil sa kapusukan, kundi dahil wala siyang pagpipilian. Hindi siya isang pabayang trooper. Alam niya ang mga batas trapiko. Ngunit sa isang araw na tulad nito, ang mga patakaran ay nagiging isang pader na hindi niya kayang sundin. Iisa lang ang gusto niya, ang makita ang mukha ng kanyang ina, hawakan ang kamay nito ngayon ay kinakain na ng sakit, at sabihin ang isang pangungusap na hindi pa niya nasasabi. Nakauwi na po ako, Nay. Ang pawis ay tumutulo mula sa sentido ni Maya, humahalo sa alikabok ng kalsada na dumidikit sa kanyang mukha. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa tensyon, sa pagkabalisa, at sa hinahabol na pakiramdam ng pagsisisi. Pakiramdam niya ikinukutya siya ng oras, isang demonyong bumubulong na mahuhuli na ang lahat. Ngunit tumanggi siyang maniwala. Tumanggi siyang sumuko sa oras. Kailangan niyang makarating sa lahat ng kanyang makakaya. Kailangan niyang makarating dahil hindi ito isang ordinaryong paglalakbay. Hindi ito isang simpleng pagbisita. Ito ang huling misyon ng isang anak para tuparin ang isang pangako. Isang pangakong hindi nakasulat na palagi siyang nariyan hanggang sa huli. Ngunit ang tadhana ay hindi laging pumapanig sa mga taong nagmamadali ng may mabuting hangarin. Sa isang siksikang sangandaan sa gitna ng Cubao, napahinto ang pag-usad ni Maya. Bigla, isang kamay ng pulis ang itinaas, sumisenyas na tumabi siya. Sa segundong iyon, tila nagyelo ang oras. Agad na kumabog ng malakas ang dibdib ni Maya. Alam niyang ito na ang simula ng problema. Alam niyang naiwan niya ang kanyang lisensya, nakapatong pa rin sa mesa sa kanilang bahay, dahil sa pagmamadali niya kaninang umaga. Ngunit ang hindi niya alam ay ang maliit na paghintong ito ay hindi lamang susubok sa kanyang pasensya, kundi gigising din sa pinakamadilim at pinakamalakas na bahagi ng kanyang pagkatao. Isang bahagi na kahit siya mismo ay matagal nang ibinaon sa limot. Sa gitna ng mga nagdaraang sasakyan, sa pagitan ng ugong ng mga makina at ng masangsang na amoy ng usok, natigil ang paglalakbay ni Maya. Eksakto sa intersection kung saan nagtatagpo ang Aurora Boulevard at EDSA, isang pulis ang nakatayo, humaharang sa kanya na may otoritatibong kilos. Ang kaliwang kamay niya ay nakataas, habang ang matatalim niyang mga mata ay sinusuri si Maya mula ulo hanggang paa. Malaki ang katawan ng lalaki, lukot-lukot ang kanyang uniforme, at sa paraan ng kanyang mabagal na paglapit sa motorsiklo ni Maya, mayroong isang bagay na agad na naramdaman niyang mali. Tumabi si Maya, mabilis na tinanggal ang kanyang helmet, at bago pa man hilingin, iniabot na niya ang ECC ng motor na dala niya. Pero nang tanungin siya tungkol sa lisensya, humina ang kanyang boses. Naiwan po, sir. Nagmamadali po ako papuntang ospital. Critical po ang nanay ko, tapat niyang sabi, na may mukhang hindi nagpapanggap. Ngunit, ang katotohanan ay hindi sapat sa harap ng isang alagad ng batas na matagal nang nawalan ng empatya. Tinitigan siya ng pulis sandali sa kamarahang tumango. Hindi dahil sa pag-unawa, kundi dahil nakakita siya ng pagkakataon. Nagsimula siyang magsalita sa tonong pinapakalma, ngunit may diin.
Nag-aalok ng i-areglo na masyado nang naging karaniwang gawain ng katiwalian sa mga lansangan ng syudad. Kaysa tiket pa to, tulungan na lang kita, miss. Pero alam mo na, magkaintindihan na lang tayo, sabi nito habang bahagyang ngumingisi. Nanahimik si Maya. Alam niya ang ibig sabihin nito. Nakita na niya ang ganitong sitwasyon dati mula sa malayo, ngunit ngayon, siya na ang biktima. Sinubukan niyang magpaliwanag ulit, mas malakas ngayon na hinahabol niya ang oras na buhay ng isang tao ang nakataya. Ngunit lahat ng salitang iyon ay sinagot lamang ng isang mahinang tawa at ng mga matang nagsimula ng gumala sa direksyong hindi nararapat. Hinigpitan ni Maya ang hawak sa manibela. Ang kanyang paghinga ngayon ay bumibigat, hindi na dahil sa kaba, kundi dahil sa galit na nagsisimula ng mamuo sa kanyang dibdib. Ang pulis ay mas lumapit pa. Ang boses ay lalong naging mapang-abuso. Ang anino ng kanyang katawan ay tumatakip kay Maya. Ang sitwasyon ay mabilis na nagbago mula sa pagpapatupad ng batas tungo sa pang-aapi, at lahat ay nangyayari sa sikat ng araw, sa gitna ng mataong syudad. Nakatingin ang mga tao, ngunit wala ni isa man sa kanila ang kumilos. Nanood sila gaya ng dati, na parabang sanay na sanay nang makita ang kapangyarihan na inaabuso ang unipormeng suot nito. Pero ang hindi nila alam ay kung sino ang pinapanood nila. Si Maya ay hindi lang isang ordinaryong babae. At kapag ang kanyang hangganan ay nilampasan, kapag ang kanyang katawan ay hinipo ng walang pahintulot, kapag ang kanyang dignidad ay nyurakan sa ibabaw ng aspalto ng Maynila, hindi na siya nag-iisip bilang isang anak na nag-aalala. Nag-iisip na siya bilang isang manlalaban. At ang isang manlalaban ay hindi kailanman nagpapayurak ng walang kalaban-laban. Tinitigan ni Maya ang lalaking nakauniporme, hindi regular ang kanyang paghinga. Ang pawis na tumutulo mula sa kanyang sentido ay hindi na lamang dahil sa init ng araw, kundi dahil sa bigat na sumisikip sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa gitna ng trapikong patuloy sa pag-usad, na para bang ang mundo ay nagpapatuloy habang ang buhay niya ay natigil sa puntong ito. Sa boses na nanginginig ngunit malinaw pa rin, sinubukan niyang magpaliwanag. Critical po ang nanay ko, sir. Nasa gig po. Gusto ko lang po siyang makita. Nakikiusap po ako. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang dahilan. Iyon ay sigaw ng puso ng isang anak na nakikipagkarera sa oras, nagmamakaawa na huwag hadlangan ng isang maliit na bagay na maunawaan sana kung mayroon pa kahit kaunting pagkatao. Ngunit ang kaharap niya ay hindi pagkatao, kundi isang malamig na pader na nakatayo sa likod ng pangalan at ranggo. Tinitigan siya ng pulis na walang emosyon. Walang laman ang kanyang mukha, blanko ang kanyang mga mata na parabang sanay na sanay ng baliwalain ang mga boses ng pagmamakaawa. Itinaas niya ang kanyang kilay, sa kayumuko na tila sinusuri muli ang mga papeles ni Maya. Ngunit ang ginagawa lamang niya ay pag-arte. Walang empatya, walang pagnanais na tumulong. Tanging kalkulasyon. Gaano kalayo kayang diinan ang babaeng ito, gaano kalaki ang mapapakinabangan. Kung nagmamadali ka talaga, di bigyan mo na lang ako ng pangkape para mabilis tayong matapos, miss, sabi niya sa tonong tamad na maihalong katusuhan. Ang hiling na iyon ay sinabi ng may blangkong mukha. Na para bang ang T-Kotong P ay isang karaniwang bahagi na ng trabaho. Kinagat ni Maya ang kanyang labi. Tumiim ang kanyang mga mata, ngunit ang katawan niya ay nagpipigil pa rin. Gusto niyang magalit, gusto niyang sumigaw, ngunit alam niya na bawat segundong masasayang sa pakikipagtalo ay oras na ninanakaw mula sa kanyang ina. Sinubukan niya muli, mas matigas ang boses ngayon. Pakiusap, sir. Hindi po ako pwedeng magbigay ng pera. Wala po akong dala. At ayoko pong gawin. Hinihiling ko lang po ang pangunawa niyo, buhay at kamatayan po ang nakasalalay dito. Ngunit ang kanyang katatagan ay itinuring na isang hamon. Umisi ang lalaki. Mula sa kanyang ngiti, malinaw na ninanamnam niya ang pagiging dominante sa sitwasyon. Na para bang ang pagmamakaawa ni Maya ay isang laro, hindi isang panawagan sa pagkatao. At nang magsimula siyang lumapit ng sobra, masyadong personal, na may mga salitang umaabot sa lugar na hindi dapat abutin, ang hangganan ay nabasag. Sa puntong iyon, may nabasag sa loob ni Maya. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil masyado na siyang matagal na nagpigil. Nagsalita na siya ng maayos. Nakiusap na siya ng buong kababaang loob na kaya niya. Ngunit kapag pinili ng isang tao na huwag tingnan ang iyong pagkatao at sa halip ay subukang maliitin ka,
wala nang dahilan pa para manahimik. Ang kanyang mga mata ngayon ay nakatitig ng diretsyo, malamig at walang laman. Katulad ng mga mata ng lalaki, ngunit may isang pagkakaiba, ang kay Maya ay naglalaman ng isang bagyo. Ang bagyong matagal na niyang pinakalma ay dahan-dahang bumabangon, at ang bagyong iyon, sa araw na ito, ay hindi na mapipigilan. Sa halip na gawin ang kanyang tungkulin ng may konsensya, pinili ng lalaking nakauniporme ang madilim na landas na masyado na niyang nakasanayan. Matapos marinig ang pakiusap ni Maya, ibinaba niya ng bahagya ang kanyang ulo, bumuntong hininga, at pagkatapos ay gumawa ng isang banayad na senyas. Isang kilos ng kamay na kilala na ng maraming motorista, areglo. Ngunit ang tono ng kanyang pananalita ay hindi na kalmado. Ngayon ay nangmamaliit na ito. Na para bang si Maya ay hindi isang taong nasa gitna ng kagipitan, kundi isang bagay lamang na maaaring pagkakitaan. Imbes na maging komplikado, ibigay mo na lang kung anong meron ka. Huwag ka nang magmalinis kung sa huli, kailangan mo rin namang mapadali, sabi niya habang nakatitig ng matalim, may manipis na ngisi sa kanyang mga labi. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang uri ng pangingikil, kundi isang pang-iinsulto sa integridad at respeto ng isang tao. At ang mas masakit, nangyari ito habang si Maya ay nasa pinakamahina niyang kalagayan. Sa sandaling dapat sana siya ay tinutulungan, hindi ibinabagsak. Dahan-dahang nagbago ang tingin ng lalaki. Hindi na lamang isang opisyal na umaabuso sa kapangyarihan, kundi isang maninila. Ang titig ng kanyang mga mata ay naging mailap, ginagala sa katawan ni Maya ng may kabastusang hindi tinatago. Naramdaman ito ni Maya. Ang tingin na naghuhubad, na nangmamaliit, na sumusukat sa halaga ng isang tao, hindi mula sa kanyang pagkatao, kundi mula sa kanyang kahinaan sa harap ng sistema. Nakatayo siya roon mag-isa, sa isang posisyong vulnerable sa lipunan. Isang dalagang walang suporta sa gitna ng lansangan ng syudad, kaharap ang isang unipormeng sa mata ng batas, ay hindi niya maaaring labanan. Ngunit doon mismo nagkamali ng malaki ang lalaki. Inakala niyang walang magagawa si Maya. Nakita niya ang kahinahunan bilang kahinaan at ang katatagan bilang isang butas para diinan. Nagkamali siya. Sobrang mali. Nanahimik si Maya. Ang kanyang mukha ay nagsimulang magbago. Hindi takot, hindi rin pagsuko, kundi isang katahimikang nagbabanta. Nakakita na siya ng sapat. Nagbigay na siya ng pagkakataon sa respeto. Ngunit ang natanggap niya lamang ay pang-iinsulto at pang-aabuso. Sa kanyang isipan, umalingaw muli ang boses ng kanyang ina. Huwag mong hayaan ang sinuman na maliitin ka dahil lang may kapangyarihan sila. At sa araw na iyon, sa gitna ng init ng Maynila, sa ilalim ng mga mata ng lipunang masyadong sanay ng manahimik, nagpasya si Maya na hindi na siya isang pagpipilian. Hindi siya magbibigay ng pera. Hindi siya yuyuko. At hindi niya hahayaang mahawakan siya, pisikal man o sa kanyang dignidad, ng sinumang umaabuso sa unipormeng suot nito. Nang manatili si Maya sa kanyang paninindigan, tumatangging magbigay ng pera, tumatangging sumuko, ang sitwasyon ay mabilis na nagbago mula sa berbal na panggigipit tungo sa isang bagay na mas marumi pa. Tumiim ang mukha ng lalaki sa kangumisi ng may pang-aalipusta sa boses na sinadyang hinaan. Nagsimula siyang magbitaw ng mga salitang malaswa, mga pangungusap na tumutusok sa danga ng isang babae. Hindi na ito tungkol sa lisensya, hindi na tungkol sa batas. Ito ay naging isang hayagang pangmumolestya. Nagsalita siya na para bang si Maya ay hindi higit pa sa isang bagay, na para bang ang kanyang katawan ay maaaring ipagpalit sa kalayaan. Ang mga nakakadiring salita ay lumabas sa kanyang bibig ng walang hiya, walang kahit katiting na pakikiramay sa tensyong malinaw na mababasa sa mukha ni Maya. Isang hangganan ang nalabag at hindi man lang pinabagan ng lalaki ang kanyang mga hakbang. Ang magaspang na kamay ng lalaki ay nagsimulang gumalaw, hindi para magsulat ng tiket, kundi para humipo. Mabilis ang kanyang kilos, nagnanakaw ng pagkakataon sa masikip na espasyo. Ang kamay niya ay lumipad patungo sa braso ni Maya, na tila sinusubukan kung gaano kalayo siya makakahipo ng hindi nilalabanan. Umatras si Maya ng kalahating hakbang, nanigas ang kanyang katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na nagsisimula ng kumulo sa kanyang dibdib. Puno ng tao ang paligid. Ilang naglalakad ang nagpabagal ng hakbang, ilang motorista ang lumingon. Nakita nila, alam nilang may mali, ngunit walang kumilos. Wala ni isa. Nanatili silang tahimik na parang mga estatwa,
na para bang masyado na silang sanay makakita ng kawalang katarungan at pinili na lamang yumuko. Ang lipunang sanay ng pinapakain ng takot ay mas piniling maging mga pasibong saksi kaysa maging boses ng paglaban. Naging kritikal ang sitwasyon. Ang pasensya ni Maya ay malapit ng masira at ang kanyang dignidad ay nakataya na ngayon sa harap ng publiko. Sa gitna ng init na sumusunog sa aspalto at ng moralidad na gumuho sa likod ng uniforme, nakatayo siyang mag-isa. Ngunit sa kanyang pag-iisa, isang buong desisyon ang nabuo. Sa araw na iyon, hindi siya magiging biktima. Hindi niya hahayaan ang sinumang lalaki, lalo na ang isang bulok na alagad ng batas, na tratuhin siya ng ganoon. Bilang isang babae, bilang isang manlalaban, bilang isang tao, tumanggi si Maya na yumuko. At eksakto bago pa man tuluyang dumampi ang kamay na iyon sa kanyang balat, nagpasya siya, tama na. Oras na para gumanti. Hindi sa salita, kundi sa lakas na matagal na niyang sinanay, at sa araw na iyon, sa wakas ay natagpuan ang karapat-dapat na target. Habang ang maruming kamay ay malapit nang dumampi sa kanya, ang mundo ay tila bumagal. Ngunit sa pagbagal na iyon ay sumulpot ang isang pagsabog sa loob ni Maya. Ang kanyang mga matang kanina ay nagluluha ay naging matalim, tumatagos na parang patalim. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na pumutok mula sa pinakailalim ng kanyang pagkatao. Sa isang iglap, naalala niya kung sino siya. Hindi lang isang anak na gustong dumalaw sa kanyang ina, hindi lang isang ordinaryong babae na nagkataong mag-isa sa kalsada. Isa siyang boksingera. Isang atleta na dumaan sa maraming taon ng hirap sa gift, binugbog, hinulma, at tinuruan para sa isang bagay, huwag kailanman yumuko. Hindi sa sakit, hindi sa panggigipit, at lalong-lalo na, hindi sa kawalang katarungan. Hindi sumigaw si Maya. Hindi nagbanta. Nanahimik lamang siya bago sa wakas ay gumalaw ang kanyang mga kamay sa bilis na hindi inaasahan ng kanyang kalaban. Ang kanyang unang suntok ay tumama ng diretso sa panga ng lalaki, nagpatalsik sa kanyang sombrero sa lupa. Ang tunog ng butong tumama sa buto ay malinaw na narinig sa gitna ng ingay ng kalsada, at ang malaking katawan ay agad na nawalan ng balanse. Ang mukha ng lalaki ay nagulat, hindi dahil sa sakit, kundi dahil ang kanyang ego ay sinampal ng katotohanan. Ang kaharap niya ay hindi isang biktima, kundi isang leona na kanina pa nakayuko para lamang maghanda sa pagsila. Isa, dalawang suntok pa ang sumunod, isang kombinasyon ng instinct at teknik na matagal nang itinago ni Maya sa likod ng kanyang katahimikan. Hindi siya basta-basta nanuntok. Hindi ito bulag na galit. Ito ay isang execution na puno ng kamalayan. Bawat suntok ay may layunin. Bawat bigwas ay isang pahayag. Ang mga tao sa paligid ay biglang nabuhay. Ang mga taong kanina itahimik ay nagsimula ng mag-ingay, napipigil ang hininga, ang ilan ay sumisigaw sa gulat, ang ilan naman ay mahinang sumisigaw ng suporta. Nasaksihan ng kanilang mga mata ang isang bagay na pambihira. Isang sandali kung saan ang kolektibong takot ay binali ng katapangan ng isang tao. Ang taong nakauniporme ay bumagsak, gumulong ang kanyang katawan sa aspalto, nasasaktan, napapahiya, wala ng kapangyarihan. At si Maya ay nakatayo ng tuwid sa ibabaw niya. Mabigat ang kanyang paghinga, matalim pa rin ang kanyang mga mata. Hindi siya tumakbo, hindi nagtago. Dahil sa araw na iyon, hindi siya ang lumabag sa batas. Siya ang buhay na patunay na kapag nabigo ang sistema na magbigay ng proteksyon, ang taong nasa tama ay dapat maglakas loob na tumayo at lumaban. Sa isang iglap ng katahimikan, dahan-dahang tinanggal ni Maya ang kanyang helmet. Ang kanyang mga kilos ay kalmado, kontrolado, parang isang ritual bago ang laban. Tumingin siya ng diretsyo, walang pag-aalinlangan. Alam niya kung ano ang susunod na mangyayari. Ang helmet ay inilagay niya sa ibabaw ng upuan ng motor, hindi ibinagsak. Isang kilos na nagpapakita ng buong kontrol sa sitwasyon. At pagkatapos, walang babala, isang malakas na kanan ang bumulusok at tumama sa panga ng pulis. Ang tunog ng butong nagkiskisan at ng katawang bumagsak sa aspalto ay umalingaw sa gitna ng ugong ng mga makina at ingay ng kalsada. Hindi nakakilos ang lalaki. Ang malaki niyang katawan ay nawala ng balanse, gumwang-giwang, bumuka ang kanyang bibig na may bahid ng dugo sa gilid. Ngunit hindi pa tapos si Maya. Ang emosyong kinimkim niya mula pa kanina ay bumuhos sa anyo ng nakamamatay na katumpakan. Isang jab ang sumunod, tumama sa ilong ng lalaki at nagpaatras sa kanya ng ilang hakbang.
Pagkatapos, sa isang reflex na hinasa ng libu-libong oras ng pagsasanay, isang uppercut ang tumama sa kanyang baba mula sa ibaba, nagpaangat sa kanyang ulo at lalong nagpawala sa kanyang kontrol. Bago pa man bumagsak ang lalaki, sinalubong siya ni Maya ng isang tuhod na tumama sa sikmura, sinira ang natitirang balanse at nagpabagsak sa kanya na parang isang basyong sako. Sa gitna ng init ng syudad, sa magaspang na aspalto, ang katawan ng nang-aapi ay bumagsak ng walang karangalan. At si Maya ay nakatayo sa ibabaw niya, hindi pinagpapawisan, hindi sumisigaw, tahimik lamang na may mabigat na paghinga at mga matang nag-aalab pa rin. Ang mga tao ay natahimik na para bang nakalimutan kung paano huminga. Ang mga taong kanina inanonood lang ay nagsimulang mapagtanto na nasaksihan nila ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Isang babae, mag-isa, ang bumugbog sa isang simbolo ng kapangyarihan na matagal na nilang kinatatakutan. Hindi lamang ito isang pisikal na laban, ito ay isang pagsabog ng paglaban mula sa mga taong pagod ng manahimik. Hindi lamang isang abusadong pulis ang sinuntok ni Maya, sinuntok niya ang sistemang nagpapahintulot sa kawalang katarungan na lumago. At sa araw na iyon, nagpadala siya ng isang malinaw na mensahe, huwag kailanman ituring na kahinaan ang pananahimik. Dahil kapag ang isang tulad ni Maya ay sumabog, walang sinuman ang makakapigil sa kanya. Ang tahimik na eksena sa kalsada ay naging isang entablado ng paglaban. Ang mga taong kanina inanonood lamang sa katahimikan ay nagsimulang kumilos. Ilan ang lumapit, bumuo ng isang di-pormal na bilog sa paligid ni Maya at ng katawang nakaunipormeng ngayon ay isa na lamang simbolo ng pagkatalo. Ang mga cellphone ay itinaas, nagre-record ng mga segundo ng isang maliit na kasaysayan na nangyayari sa gitna ng lansangan ng syudad. Ang mga recording na iyon ay hindi lamang magiging viral content, sila ay mga tahimik na saksi sa katapangan ng isang babae laban sa arogansya ng kapangyarihan. Dahan-dahang umusbong ang mga sigawan parang bagang hinihipan ng hangin. Ang mga mukhang kanina ay nakayuko dahil sa takot ay nakatingin na ngayon kay Maya ng maihalong paggalang at pag-asa. Isang ale ang bumulong, sa wakas, may naglakas loob. Isang binatilyo ang nanginginig na hawak ang kanyang cellphone. Ito ang tunay na hero. At pagkatapos ay narinig ang isang boses na bumasag sa katahimikan. Hindi mula kay Maya, kundi mula sa isang taong hindi kilala. Sumigaw ang malakas na boses na iyon, labanan ang kawalang katarungan. Umalingaw-ngaw ang sigaw, nakahawa, sinundan ng iba pang sigaw, at pagkatapos ay ng marami pang boses, lumikha ng isang alon ng enerhiya na hindi na mapipigilan. Ang mga taong kanina isaksi lamang ay naging bahagi na ngayon ng momentum. Hindi lamang nila pinanood si Maya na lumaban, pinanood nila ang kanilang mga sarili. Kinatawan sa katauhan ni Maya na nakatayong matatag sa gitna ng kalsada. Niyugyug niya ang kolektibong takot at pinalitan ito ng katapangan. At sa araw na iyon, sa gitna ng init ng syudad at nagbabagang aspalto, ang boses ng mga maliliit na tao ay sa wakas narinig. At lahat ng iyon ay nagsimula sa isang suntok mula sa isang babaeng piniling lumaban. Sa gitna ng kaguluhang nagsisimula ng humupa, isang matandang lalaki na mailuma at kupas na damit, ngunit may malinaw na titig ang dahan-dahang lumapit kay Maya. Hindi siya nagsalita ng marami, yumuko lamang siya ng bahagya, at tinulungang itayo ang motorsiklo ni Maya na bahagyang tumagilid noong nangyari ang lahat. Mabagal ang kanyang mga kilos ngunit puno ng paggalang. Hindi lamang iyon isang pisikal na tulong. Iyon ay isang tahimik na pagkilala mula sa isang maliit na mamamayan sa isa pa. Na ang ginawa ni Maya ay kumakatawan sa kanila na matagal nang lumulunok lamang ng katahimikan at takot. Hindi kalayuan, isang ina ang lumapit. Wala siyang sinabi, niyakap lamang niya si Maya ng mahigpit sa loob ng ilang segundo. Ang yakap na iyon ay hindi para aliwin siya, kundi para palakasin. Sa maikling yakap na iyon, naramdaman ni Maya ang libu-libong babae na dumanas ng hindi makatarungang pagtrato. Lahat sila ay nagkaisa sa isang malalim na katahimikan. Ang mga residente sa paligid ay nagsimulang lumapit, hindi na lamang mga manonood, kundi mga aktibong saksi. May tumapik sa balikat ni Maya, may tumango ng may buong paggalang, at ilan ang nagsimulang i-record ang kanilang mga testimonya para ikalat ang nangyari. Sa araw na iyon, si Maya ay hindi na lamang isang babaeng papunta sa ospital para dalawin ang kanyang ina. Siya ay naging isang simbolo, isang icon ng paglaban sa pang-aabuso, kawalang katarungan at arogansya ng kapangyarihang masyadong matagal nang hinayaang lumago. Ang pangalan niya ay nagsimulang banggitin,
hindi sa mga sigaw na parang sa isang bayani, kundi sa mga bulungan ng paghanga, sa mga titig na puno ng pagpapahalaga. Wala ni isa sa kanila ang nag-akalang ang simbolo ng pagbabago ay isisilang ng biglaan. Hindi mula sa isang politiko, hindi mula sa isang kilalang tao, kundi mula sa isang dalaga na may hawak na helmet at sugat sa puso. Sa kabilang panig ng kalsada, ang pulis na nakahandusay ay sinimulang palibutan ng mga tao. Ang ilan ay kinukunan ng video ang kanyang mukha, hinihingi ang kanyang pagkakakilanlan, humihingi ng hustisya. Nakatayo lamang si Maya, huminga ng malalim. May sugat sa kanyang labi, may kaunting dugo sa kanyang kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi natitinan. Alam niya ang mga kahihinatnan. Alam niyang hindi ito ang katapusan, kundi simula ng isang bagay na mas malaki pa. Ngunit hindi siya umatras. Dahil kapag ang isang tao ay naglakas loob na tumayo at lumaban, hindi lamang ang kanyang katawan ang gumagalaw, kundi ang pag-asa ng buong lipunan ay kasama niyang tumatayo. At sa araw na iyon, sa ilalim ng mainit na kalangitan ng Maynila, isang babaeng boksinggera ang naging isang maliit na apoy na kayang magpaalab sa kalooban ng maraming kaluluwang matagal ng pinatahimik. Sa wakas ay umalis si Maya mula sa kumpulan ng mga tao, dahan-dahan ngunit tuwid. Ang kanyang kamay na may dugo ay tinakpan ng kapirasong tissue na bigay ng isang residente. Ngunit ang sugat na iyon ay walang-wala kumpara sa apoy na nag-aalab pa rin sa kanyang mga mata. Hindi na siya nakapunta sa ospital sa araw na iyon. Masyado nang madilim ang langit at ang oras ay masyado nang nasira ng kasamaang dinanas niya. Ngunit sa kanyang kalooban, may isang bagay na mas mahalaga ang nangyari. Nagbukas siya ng isang daan. Dahan-dahang umandar ang kanyang lumang motor nang sakyan niya itong muli. At nang siya'y umalis, hindi lamang alikabok ang naiwan, kundi isang bakas. Isang bakas na katapangan na mahirap burahin ng panahon, ng sistema, o ng takot na matagal nang nag-ugat. Sa loob lamang ng ilang oras, ang kanyang mukha at kwento ay kumalat sa social media. Ang mga amateur video na nag-record ng mga sandali ng kanyang pagbugbog sa pulis ay naging viral. May mga sumalungat na boses na sumubok maliitin siya. Tinawag siyang babaeng marahas, sinusubukang itanim muli ang lumang stigma na ang babae ay dapat manahimik, sumunod, maging mahinhin. Ngunit mas marami ang nagsalita ng kabaligtaran. Ang babaeng iyon ay mandirigma, sulat ng isang netizen. Hindi lang niya nilabanan ang kawalang katarungan, siya ay latigo para sa ating lahat na matagal nang piniling manahimik. At mula sa likod ng mga screen ng cellphone, mula sa mga eskinita ng mga kabahayan, hanggang sa mas malalawak na espasyo ng talakayan, nagsimulang lumaki ang pangalan ni Maya. Hindi bilang biktima, hindi bilang may sala sa karahasan, kundi bilang isang salamin. Na minsan, para ipahayag ang katotohanan, kailangang maglakas loob ang isang tao na tumayong mag-isa at, kung kinakailangan, ay gumanti.